Hi guys! Good morning! Magandang umaga sa inyo. Ang ganda po ng labas. Andiyan si Pedro. Hi Pedro! So, he's working and let's give her like 2 hours or 1 hour on the chair. Then 1 hour there. Like exercise for next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Okay, this will be painful. Poquito na. 1. Okay. Oo naman. Sorry, 2, 3, It's okay, ma. 4, 5. Good. Okay. I'm sorry, Mama. She's really hurting. I know. She's clean already. I cleaned. La parte poquito, este brazo no te lo puedo tocar, espérate. Now we need to be in here. Your one leg will be here. So she will not drop. 1, 2, 3. Sorry, ma, sorry. No, también te tengo. No, mami, no. Parece que sí, pero no. Maldito, ma. Ahora sí vamos para adelante, mami. Ok, mami. Sí, sí, está bien. Thank you, Zoe. One, so she's comfortable. 1, 2, 3. You guys, us. Look, mommy. Yeah, igual está cocinando. Afritada! Happy video. So happy. So happy together.
forgot to put Parmesan cheese. Oh, Oh my goodness. Oh, so that's okay. Oh, let me I eat my put leg. some. I can finally eat my green. Yeah. Ito malaman mo, may pagalimok ko lang na talaga ng tanto. Kasi problema. Yeah, she's so disciplined because she's always. That's just that way. Kasi nagkawantan, nakatamoy level. Go, I'll do it. Oh! As the brace. After brace, yeah. Oh, that's so good, the video cooking. And we have a lot of macaroni pasta, so we can do this a lot of times. Mama really loves it. Let's give her like 2 hours or 1 hour on the wheelchair, then 1 hour there, and then 1 hour there. It's like exercise for her. Let's finish this, Mama. This is just small amount. Minamasahin na siya, guys. Ganito kami everyday, guys. Kumakain, nililinisan ko siya morning, tapos nadala namin siya dito, kain siya, mamasahin ko, isi-therapy yung exercise, tapos si Pedro, minamasahin siya ngayon, tapos mamaya isi-transfer namin sa couch. Ano ito kung wala nagpala? Palda? What is palda? Espalda, back, Espalda. Ah, espalda. Because palda for us is a skirt. Yeah, falda. A falda. Falda in Tagalog, falda in Spanish, and skirt in English. Ta-da! Yeah. Okay. Well, kailangan mo alam mo. Couch, right? I'll do it. Tutin mo, help you. No, I need to sweep the floor today and mop. Yeah, me too. This is a lot of traffic. Yeah, we've been cooking. I keep going back and forth. Okay, it's gonna be like that because we're busy here now. That I will. It's all of us, love. It's not just you, it's me, you, Waldo, Mom. It's 4 of us here. We're gonna make traffic. Recording me in my stomach. Oh my God, no. Why are you recording me? Guys, gawa natin si Pedro ng chia seed drinks. Chia seed and lemon
What else, love? Chia seed, lemon only, right? Yeah. And water. That's it. Yun yung drinks niya. To break down the fats. To break down the fats. How many spoon of chia? Only one? Only one? Chia? Yeah, yeah. Tapos mix lang natin na. Mama? You okay, ma? So, tapos dalawang 1/4 na lemon. Alam nyo guys, favorite ko to. Ito. Favorite ko tong squeezer na to. It makes my life easier. Lagyan lang natin dyan. One more. Makes my life easier. You know, the video from now, you can choose one of Ron's songs. One of Ron's songs. What wrong? Ron. He gave his own music. Oh, He yeah. never will be demonetized. Oh. That's his music, personally. No, actually, I just want it like raw, without music. Oh, music is nice. Raw. This is Hi guys! Good morning! Magandang umaga sa inyo. Ang ganda po ng labas. Andiyan si Pedro. Hi Pedro! So, he's working and magsasalita lang po ako dito sa parang intro ng vlog ko or ng video ito, just to say something about taking care of our parents is really important. Do it as long as yung mas maaga pa, wag yung late na. Magsisisi tayo kasi huli na ang lahat pag nandyan na yung punto na mahina na sila, may sakit na sila, hindi na nila kayang kumilos mag-isa. So, wala na silang kakayanan. Kasi what happened with Pedro's mother, she's really a lovely mother. She's a happy-go-lucky mother. She's so happy na to the point na nagbibiruan sila laging mag-ina ng talagang biruan. So, pero the dementia kicks in. Simula yung, although may dementia na siya, pero parang introduction pa lang ng dementia. Nung dumating ako dito, may dementia na si mama. But, that time, yung dementia is hindi pa ganun kalala. Ano pa lang siya, mahina pa lang. I mean, parang nandun pa lang sa, kumbaga sa type A, parang introduction pa lang ng dementia. So, about dementia, ito po yung dementia. So, yung dementia daw po is a general term for a decline in cognitive function, severe enough to interfere with daily life. It's not a single disease but a group of conditions with Alzheimer's disease being the most common cause. Other types include vascular dementia, Lewy body dementia, and frontotemporal dementia. Yung kay mama, I think this is dementia with Alzheimer's. Yun ang kanya. The progression of dementia is usually described in stages. So, meron siyang 3 or 4, 5, 6, 7 stages yung dementia. Bali, yung first stage niya is no cognitive decline. So, normal aging siya. Ito yung mga tinatawag natin sa Pilipinas na nag-uulyanin. Very mild, number 2, stage 2 is very mild cognitive decline. Ito yung, ang symptoms niya often dismissed as normal aging pa rin siya. So, okay pa lang, minimal pa lang. Number 3 is yung mild cognitive decline. Ito na yung early dementia. Ito na yung masasabi mo na hindi na siya normal, yung stage 3. So, pag nag-uulyan din tayo, yung pag tumatanda tayo, normal lang. Pero dun sa stage 3 is
ito na yung early dementia or MCI or mild cognitive impairment. So, increased forgetfulness, mas madalas na yung pagiging makakalimutin niya. Trouble finding words, even yung mga salita, mahirap ng, ewan ko, ako, parang ganun rin ako eh. Pero wala naman siguro akong dementia. Nakakalimutan mo yung term na gagamitin mo. Then, sa stage 4, moderate cognitive decline. Ito yung mild dementia na. Forgetting recent events becomes more obvious. So, even yung mga birthdays, nakakalimutan na yan. Mood changes. Ito na yung nagiging irritable na sila. In denial. Ito na yung pinapasok na karamihan, pinapasok na to sa mga homes. Kasi, karamihan sa mga may edad dito, hindi na kayang suportahan ng pamilya. Kasi nga, masyado na siya nagiging irritable sila. Nagwawala, ganun. Pero si mama, walang ganun. Then, moderately severe, yung stage 5 is moderately severe cognitive decline. Needs help na. Ito na yung needs help with daily activities. Ito na yung, nung dumating ako dito, si mama ay nasa moderate cognitive disease. So, nandun siya, actually, I think hindi, si mama nung time na yun ay, nung dumating ako dito, kasi 3 years na po ako dito, nung dumating ako dito, nandun pa lang siya sa mild cognitive, yung stage 3, nag-i-start pa lang yung dementia. Then, on the second year, nandoon na siya sa 4th stage, which is yung nagiging irritable na siya. Nagiging irritable na, nagkakaroon na siya parang yung nakakakita na ng mga kung ano-ano. Yung merong kumakatok sa bintana, yan, may mga ganon. Then, ngayon, dumating na sa punto na, nung lumipat kami dito, that was this year I think, yung lumipat kami dito, kung nanonood kayo ng mga videos ko, yun yung lumipat kami dito, nakakapaglakad pa siya. Before kami lumipat dito, 6 months before makalipat kami dito, nandito siya sa moderately stage 5, moderately severe cognitive, which needs help with daily activities, choosing proper clothing, hygiene reminders, major memory gaps, forgetting phone numbers, address or the day, even yung year, nakakalimutan niya na yan. May get confused about where they are, personality changes become more noticeable. Ito yung time na pinasok namin siya sa hospice. Kasi yung hospice, sinabi sa amin na kung ipapasok siya sa hospice, mas makukuha ni mama lahat ng benefits. So, kaya namin siya pinasok sa hospice, kaya kami pumayag. Benefits ng government, ng lahat, mas maaalagaan si mama. And hindi na kailangan pa na maglabas-masok. I mean, kasi nandun na yung mananakit yung likod ni mama, masakit yung tiyan ni mama. So, we need to bring her in the hospital always, like every month, nasa hospital kami parang emergency room po. Hindi basta hospital na check-up lang. Emergency room, pero dala ng pagtanda. So, para lang maiwasan, kasi si mama, nakakalakad pa si mama. Ang problem lang, yung pagsakay ng sasakyan, ng kotse, yung pagsakay, yung pagtayo, nahihirapan na siya. So, kaya kami nag-decide, sige, i-hospice na, kasi pag hospice, sila yung bibisita sa bahay, sila yung mag-check up. But that time kasi, kami, home health kami, before mag-hospice, home health naman kami. Kaya lang yun nga, rin kami, sinabihan kasi kami na mas may bibigay lahat ng benefits. Kaya nagpumayag na kami for hospice. But now, nasa stage 6 na tayo, which is severe cognitive decline. Needs help with dressing, bathing, toileting. Ito na po. Yung pagdating namin po dito sa bahay na to,
parang month of April yata yun. Doon na huling talaga ni Mama, huling paglalakad niya yun, yung nandito siya. Nung dating namin dito, nandoon na siya, nung nasa kama siya, hindi na siya makatayo. Nag-stop na ang lahat sa kanya. Naging bedbound na po si Mama. Kailangan na rin gumamit talaga ng, kasi although nag-diaper kami dun sa old house, pero nakakatayo siya. Dito talagang totally wala na. Kasi dun sa kabila, tinatanggal niya yung diaper niya. Matigas pa ulo ni Mama noon. Tinatanggal niya yung diaper niya, magpupupo siya sa bathroom, magkakalat siya doon kasi tinatry niya. Kasi nakakatayo pa naman talaga siya. Ngayon, nung naglipat kami dito, nandoon na ano na siya talaga, kailangan na siyang totally linisan, itagilid. Hindi niya rin kayang tumagilid. Kailangan namin siyang itagilid kasi masakit na nga yung mga buto-buto niya. Kasi nga, medyo malaki din si Mama. So, after noon, stage 6 po yun. Stage 6 na si Mama dito. Needs help with dressing, bathing, toileting. Memory worsen, may forget spouse's name or close family members. Di pa naman siya nakakalimot yung mga pangalan kasi tanda niya kami. Pero, limot niya, ang last na tanda niyang year is 2005. Right, my love? Mama's memory is 2005. Yun yung memory niya. Behavior changes. Pero mabait si Mama. Hindi siya talaga masungit. Ma-sweet siya. Kaya nga lahat ng napuntahan naman facility, hospital, mahal siya ng mga nurses doon kasi she's a really sweetheart. Speech becomes limited. Yung speech, hindi naman naging limited yung speech niya. Sleep disturbance may appear. Oo, yun. Yung sa pagtulog. Bakit? Kasi masakit. Marami siyang nararamdaman na sakit. Then yung stage 4 is very severe cognitive decline. Loss of ability to respond to environment. Cannot carry on a conversation. Nakakapag may conversation, pwede pa naman si Mama, nakakapag-usap pa siya. Hindi naman siya yung totally parang hindi na. Kasi may mga pasyente ako dati na hindi na talaga nakaka-carry ng conversation. So wala pa sa stage 7 si Mama. Nasa stage 6 pa lang siya. Pero, yun nga. Pero wala yung feeling ko, yung kasi na kaya hindi na po siya nakakapaglakad. Although nagte-therapy po siya, ang problem po kasi talaga is masakit po yung mga kalamnan niya, which is normal sa matanda. Tsaka, kaya ngayon kami ni Pedro, we talk about na kung hanggat maaari taas-baba namin siya. Ang rason po kung bakit diniscuss ko sa inyo or shinare ko sa inyo yung about dementia is for us to be aware kung ano po ba yung dementia, kung bakit ba ang aking mother-in-law is siya na yung pasyente ko ngayon. Nag-resign po ako sa trabaho para po ako na yung mismo mag-alaga sa mother-in-law ko. Pero it doesn't mean po na hindi po ako sumasahod. Ang mother-in-law ko po dito po sa US, ang family po ay pwede mag-alaga sa kanilang kapamilya or sa kanilang nanay, tatay, or parents. At babayaran kayo ni Medicaid. Si Medicaid ang magbabayad sa inyo. Kukuha lang kayo ng agency. Through that agency, babayaran kayo ni Medicaid. So, ang employer ko po ngayon is si Mama. So, si Mama yung nagbabayad sa akin, nagpapasa-out sa akin. Although, hindi ganun kalaki, katulad ng kinikita ko sa labas, pero still, enough po yun. Ang reason din po kung bakit ako nag-decide ng ganun is, alam ko ito po ay big, rin to sa akin, parang order or ano ba yun, kinausap ako ng Panginoon through yung sa pastor namin last parang 2 weeks, kasi 2 weeks pa lang naman po ako na kay Mama. Nung Sunday service, para bang habang nagsasalita yung pastor namin ay kinakausap ako na diretsyo ng Panginoon
bakit kailangan mo or maghanap ka ng trabaho na kung saan is mag-glorify mo ang Panginoon. So, habang nagsasalita yung pastor namin, parang kinakausap ako ng Lord, not through not through that pastor words or sentences, kundi yung truth sa, parang ang Lord yung nagsasalita sa akin na bakit kailangan magtrabaho sa labas. Kasi marami na po akong application eh. Bakit hindi na lang magtrabaho ka sa biyanan mo, alagaan mo yung biyanan mo. Talaga nag-a-appear yung sa utak ko si mama na magstay ako kay mama. At the same time, kasama ko pa ang aking asawa. Si Pedro po ay work from home. Alam niyo naman po yung sa mga nanonood ng mga videos ko. Work from home po si Pedro. At the same time po, alam ko po may plano ang Panginoon sa akin. Whatever it is, hindi ko po alam. So, syempre, magtitiwala lang po tayo sa kung ano po yung plano ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang po, kaya po ako, ang reason din po ng bakit ako nagsasalita sa harapan ninyo is just to wake you up sa kung ano po ba yung sitwasyon ko ngayon is baka po maging araw din sa inyo. Kasi nung dumating po ako dito, sabi ko parang pag nag-uusap po kami ni Pedro, I'm building. Nung dumating po ako dito, syempre masarap yung experience, pero alam ko may tanong na rin ako sa Lord na ano ba yung bakit ako nandito, kasi okay naman ako sa Pilipinas. Yung sa mga nakakakilala po sa akin, okay naman po yung buhay ko sa Pilipinas. Hindi naman po ako mayaman, pero hindi rin naman po ako mahirap. Nakakakain ako 3 beses sa isang araw at napoprovide naman ng Panginoon lahat ng pangailangan ko. Even yung mga bonus na, yung extra kain sa labas, kaya naman po. Masaya naman po ako kasama ang pamilya ko. Pero, ano talaga ako? Lord, anong rason kung bakit nandito ako? Alam ko meron. Then, yung una ko pong trabaho nandito ako, nung dumating ako dito sa US, ang una ko po agad naging trabaho is caregiver po. Caregiver po is mag-aalaga ka ng mga matatanda. Matatanda, yung mga elderly po. Nagtrabaho po ako sa 2 care home po. And yung pong care home na yun is 10 pasyente sa isang care home. Pag care home po 10 pasyente yun, 2 po kayo nagtatrabaho doon. So, ako po yung nagluluto, pero tinutulungan ko rin po yung katrabaho ko sa pasyente. So, sa totoo lang po mahirap dahil hindi ko po, syempre, maglilinis ka ng pupo, maglilinis ka ng ihi, mapanghi, mabaho, may mga pasyenteng lumalaban, may nangangagat, meron yung pag nasa CR sila, parang luluhod ka sa kanila dahil kailangan mo maglagay ng diaper, ganon. Kasi kailangan mong gawin yung para malinisan mo sila ng maayos. Pero alam nyo po, yung mga pasyente yun, habang pong nililinisan ko sila, may mga pasyente talaga na appreciative. Ang mga American po is appreciative po sila, yung mga matatandang puti. Appreciative po sila, iiyak yan, parang, oh, you don't have to do that, you're such a sweet lady, ganyan sila. This is a dirty job for you, ganyan pa sila. And ang sagot ko lang lagi po sa kanila is, this is not a dirty job, mama. You know what? You cannot work on a job like this if you don't have the heart. Yun lagi ang sinasabi ko sa kanila. I want them to feel that they are loved and we are here to take care of them. And this is our job. But again, I always tell them na kung wala kang puso sa trabahong ito, you better stop working and get another job. But yeah, doon po sa pagtatrabaho ko doon po mas lumalim yung pagmamahal ko sa nanay ko. Although po ang nanay ko naman ay mahal ko naman ang nanay ko, naibibigay ko naman yung mga needs din ng nanay ko that time. Pero para sa akin, hindi po sapat yung pagmamahal na binibigay ko sa nanay ko. Mahal na mahal ko po ang nanay ko. Hindi po kami perfectong pamilya.
Pero mahal ko po ang nanay ko. And nanay ko hindi perpekto, ako hindi perpekto. Pero marunong po kaming magtulungan. Single po ako for a long time at siya po yung parang kapartner ko sa buhay. Parang siya yung asawa ko for a long time. So, siya yung nag-alaga ng dalawa kong anak during the time na nagtatrabaho ako kasi of course po, need ko po magtrabaho. Work hard po dahil syempre wala naman ibang tutulong sa akin, ako lamang po. So, although yung kapatid ko po, yung mga kapatid ko, tumutulong naman po sila. Pero hindi naman po rason yun para umasa ka sa mga kapatid mo or sa pamilya mo. Taasa ka na lang. Parang ganon. Siyempre, you need to work hard for yourself and for your family. Of course, whatever na ginawa ko in the past, it's my responsibility. It's not their responsibility. So, yun nga po, mas lumamlim yung pagmamahal ko sa nanay ko. But then, sinabi ko rin kay Pedro, the reason also I'm here in US is because meron akong mission dito. Maybe I will be the one who will take care of your mother. But kasi that time kasi malakas pa si mama, parang wala pa naman kami sa isipin na magkakasakit siya ng ganito, magiging bedbound siya, na kailangan niya mag-diaper. Wala sa isip namin. Kasi ito po, kaya ako nag-decide na magsalita ng ganito in front of you now. Kasi kagabi, nakapag-usapan namin ito ni Pedro na natatandaan namin the first time. Yun yung nasabi ko kay Pedro. Pero, of course, hindi namin iniisip na dadating sa punto na ganun si mama. And then yun nga po, okay naman, ako yung sumusuporta dun sa mga, kasi may experience ako dun sa trabaho. Gusto ko lang po itong basahin. Galing po ito kay ChatGPT. Sa totoo lang, marami po sa atin na nag-iisip lang lagi na ang magulang natin lagi lang nandyan. Nung mga bata pa lang tayo, wala tayong pakialam kahit anong maramdaman ng magulang natin. Karamihan lang po, hindi man po lahat. Pero karamihan po sa atin is, dahil alam natin, ang tingin natin sa mga magulang natin is strong sila, hindi nila kailangan ng tulong, at tayo lagi nangangailangan ng tulong. Hindi natin namamalayan habang lumalaki tayo, sila ay unti-unting tumatanda at humihina. Wala po sa atin yun kung bata pa tayo. Even yung mga early age, middle age natin, hindi natin yun na-appreciate pa rin. So, minsan binabaliwala lang natin ang magulang natin. Kung minsan niya ang tingin natin sa magulang natin is kontrabida pa. Kaya, doon pumapasok yung mga salitang rebellious na mga kabataan. Dati po yun. I mean, hindi ko po nilalahat. Ito lang yung pananaw ko. So, mahalaga na habang malakas pa sila, ipakita natin ang ating pagmamahal. Huwag lang sa salita, kundi sa gawa rin. Kasi madali lang pong sabihin yung I love you. I love you, mama. I love you, daddy, dada. I love you, tatay, nanay. Pero sa totoo lang po, hindi po sapat na puro salita lang yung I love you at mahal kita, nanay, tatay. Isipin po natin na marami din po silang pangailangan na kailangan. Real talk lang po tayo na ang mga magulang natin, hindi naman porke po matanda na sila, ay wala na po silang pangailangan. Maaaring tapos na sila sa pagbibigay na kung ano mga pangailangan natin nung tayo ay bata pa, hanggang nakatapos tayo, hanggang sa natuto na lang po tayo sa buhay. Sa totoo lang po, sila po bilang mga may edad na rin, may edad na talaga, wala na pong kakayahang magtrabaho, baka naman po pwedeng tayo naman po yung magbigay para sa kanila. Tinry ko po at tinatry ko po na ibigay ko ano yung gusto ng nanay ko, kung ano yung magpapasaya sa nanay ko. Dahil para sa akin po, yung makita lang po masaya siya, sapat pong kaligayahan sa akin yun. Mahalan natin sila ngayon, alagaan natin sila ngayon. Wag po nating hintayin na mahina na sila tsaka natin sila alagaan. Habang po may kakayanan tayong mahalin natin ang magulang natin, mahalin po natin sila.
Hindi po kung kailan nakahiga na sila, nakaratay na sila, dahil wala silang kakayanan, doon lang tayo papasok para alagaan sila. Ang mga magulang po natin hindi lang nangangailangan ng alaga, hindi lang po sa mahina sila. Kahit po sana malakas pa sila, nagtatrabaho pa rin sila, yung mga simpleng gawain sa bahay, minsan wala na tayong pakialam kasi si nanay at si tatay na yung gumagawa, or si mami, si daddy na yung gumagawa. Sa akin po, ang nanay ko po ay 71 years old, no, 73 years old. Pero may lakas pa rin siya pa rin yung gumagawa ng gawain bahay namin. Tumutulong yung kapatid ko sa kanya, even yung mga anak ko. Pero still po, sinasabi ko sa mga anak ko, tulungan nyo yung lola nyo kasi mahina na rin po yung nanay ko. 73 years old po is hindi na po normal na kumikilos pa rin siya ng normal na yung lakas niya. Kaya lagi po pinagsasabihan yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, Mami, hindi ka na malakas tulad ng dati. So, huwag nating hintayin na sila ay maghina, magkasakit at nakahiga na sa kama bago natin maramdaman ang bigat ng pagkawala o pagsisisi. Kasi dito po, na-realize ko habang nililinis ko yung biyenan ko, doon po ako nag-isip na grabe, paano kaya kung dumating yung punto na yung nanay ko na yung nililinis ko. Habang po naglilinis ako ng mga matatanda dito or ng mga elderly, naiisip ko po lagi yung nanay ko. Pinagsisibihan ko yung mga elderly dito pero wala ako sa piling ng nanay ko. Masakit po sa akin yun dahil hindi po, I mean, oo, syempre, masakit sa akin kung nanay ko yung nakahiga sa ganun, okay. Oo naman po. Pero masaya ako na hindi yung nanay ko yung nakahigang ganun at di ko siya ginaganon. Pero masakit po sa akin na nag-aalaga ako ng elderly dito sa malayo sa nanay ko na hindi ko man lang naalagaan yung nanay ko. Tanda ko po kasi nung bata pa ako, mula pagkabata ako, naalala ko na pag dumating yung nanay ko, galing sa trabaho, magpapatimpla yan ng kape. Lagi ko pong piniplease yung nanay ko. Hindi niya po kami tinrain na ganun, pero siguro po dahil nakita ko na solo yung nanay ko na solo siya nung pinalaki kami. So, nandoon yung kaming magkapatid is talaga nakaantabay sa kanya. So, ang oras na ginugugol natin para sa kanila ay hindi nasasayang. Ang bawat yakap, bawat simpleng pag-aasikaso, bawat oras na kasama natin sila, ito ang tunay na kayamanan. Huwag po tayo mag-aksaya ng oras. Huwag po nating, kung kailan po nakahiga na sa kabaong yung nanay mo tsaka ka umiiyak. Huwag po. Hanggang buhay pa yung nanay natin, hanggat malakas pa yung nanay natin, or tatay natin, alagaan po natin sila. Kasi yun po yung mahalaga, yung presensya natin. Yung nanay po ni Pedro, ang kaligayahan po niya pag nakikita lang yung anak niya. Pag nakita niya na po si Pedro, nag-ano yan, hallelujah, hallelujah, nagwawagi, nag-ano tayo sa ganun, ano na siya, nag-hallelujah na talagang sumisigaw sa galak na nakita yung nanay niya. Sobrang in love siya sa anak niya. At yun na lang po yung kaligayahan ni mama. At para sa akin po, masaya po ako na parte na rin po ako ng kaligayahan niya. Naalala ko po kasi na si mama, pag dati hindi naman siya ganun kalapit sa akin, pero ngayon nung bago ko sinabi kay Pedro na dalhin na si mama dito, sabi po kasi nung nanay niya, iuwi mo na ako si Diwata ang kaligayahan ko. Yun yung sabi ni mama. So para sa akin, blessing po sa akin yun na minahal ako ng biyanan ko. Although hindi naman talaga, ewan ko, hindi ko naman nakikita yung sarili ko na nag-e-effort ako. Kasi normal ko lang to, masayahin ako at nagbibigay ako ng kaligayahan sa mga matatanda, sa mga elderly. Kahit dun sa trabaho ko dati, magtatanong yung mga yan pag may pasok ka ba bukas? Pag wala po ako, masaya sila pag nandyan ako. Pero pag wala po ako, nalulungkot sila. So it means po na sa simpleng bagay po nakakapagpasaya po ako sa mga maiedad na ito, sa mga elderly na ito, na wala po yung mga pamilya nila, wala yung mga anak nila sa kanila, pero nandito po kami mga caregiver na nagpapasaya sa kanila.
Kapag dumating ang panahon na sila ay mahina na, hindi na natin may babalik ang oras. Kaya ngayon pala, ipakita natin sa kanila ang ating pagmamahal. Iparamdam natin ang ating pag-aalaga at pasasalamat. At pasalamatan natin sila sa lahat ng sakripisyo nila para sa atin. Hindi tayo magsisisi kung ginawa natin ang tama sa tamang panahon. Ito po, totoo yun. Gawin po natin yung tama sa tamang panahon. Ngayon, bakit mo pa pagpapabukas? Yung simple po na umuwi kayo sa bahay ninyo, may pera naman kayo na pambili ng kahit biskwit lamang, ay yung mga cakeys, maliliit na cakeys. Sa totoo lang po, yung pong biyanan ko, pag umuwi, pag dumadalo kami, sabihin ko lang kay Pedro, bilan natin siya ng something na cookies, something sweet, kasi kalagayan na po ni mama yun. Masaya na po siya. Yung mga magulang natin, for sure po, masaya din po yung mga yan. Bigyan lang natin sila ng kahit na ano lang po, or mahalin lang natin. Huwag tayong sumagot. Lagi ko po sinasabi sa mga anak ko, huwag niyo sagutin yung nanay ko. Kasi habang sinasagot niyo yung nanay ko, ako yung sinasagot ninyo. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig at hopefully po, after ng video ito, puntahan niyo yung nanay niyo or i-message niyo yung nanay niyo or tawagin niyo yung nanay niyo or tatay ninyo. Yakapin niyo sila. Paramdam po ninyo na mahal niyo sila. Huwag po tayo maghintay ng panahon na kung kailan wala na sila tsaka tayo magsisisi at iiyak. Salamat po and God bless. Diba? May kambing talaga naman. Hawa niya miya. May sisig pa yan. Ito na Jimmy ni Mami. Ang ganyan yan. First time mo nagkasama. Talaga, ganda. Hindi ako nakangiti. Thank you, Lord. Tita. Uy, ang ganda. Lambot sa paa. Dito yan. Ano ma? Na ano? Ano ma? Uy, maano yung bago niya. Pero Tommy yan eh. Mahalin sigurado.